Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 1761 hanggang Kabanata 1770. Kabanata 1761. Si Hansen ay nakapag-ipon ng kaunting salapi, kaya't nagpasya siyang bumili ng bahay para sa kanyang sarili sa timog. Nasa isang slum ito, at maraming mga pulubi at nilalang ang naninirahan doon. Ito ang kinakailangan ni Hansen. Isang lugar kung saan hindi kakaiba ang pagkakaroon ng ibang nilalang. Si Golden Growler ay nakatago sa isang silid na parang bodega habang siya ay bumubuo ng kanyang Gino armor. Ang kanyang katawan ay puno ng ilang gintong, mistikong substansya. Ito ay nagiging isang ginto na set ng armor na bumabalot sa kanyang buong katawan. Kahit ang kanyang mga kuko ay nakabalot din ng armor na ito, walang nakabukas. Tumingin si Hansen sa Gino armor na matagumpay na nabuo para kay Golden Growler, at nagtataka kung paano pa makakalakad ang nilalang. Ito ang simula. Si Hansen ay nanirahan sa Planet Kate sa loob ng ilang panahon, at siya ay bihasa na sa mga pagkakaiba sa pagitan ng isang noble at isang hindi noble. Kahit na may isang ebolusyon na naghihiwalay sa dalawa, ang mga pagkakaiba ay nakakamangha. Umiingay. Tahimik na umungal si Golden Growler. Ang Gino armor sa kanyang katawan ay nagsimulang matuno at magbago, na nagdulot ng saya kay Hansen. Ang Gino armor ay natunaw at naging likido, ngunit nangangahulugan ito na si Golden Growler ay nagiging isang Xenogeneic. Ngayon ay nakakaramdam si Hansen ng nerbiyos. Ang mga Xenogeneics ay malakas, at ang kanilang mga katawan ay malakas, ngunit may mga side effect na dapat isaalang-alang. Kung hindi mapigilan ni Golden Growler ang pagnanasa na pumatay, siya ay magiging isang makina ng pagpatay. Mas masahol pa iyon kaysa sa hindi pag-evolve sa lahat. Ang kanyang gintong Gino armor ay naging likido, at ito ay natunaw sa balat, balahibo, buto, at mga kuko ni Golden Growler. Nagulat ito kay Hansen. Ang mga Xenogeneics na nakita niya ay nag-evolve lamang sa isang bahagi ng kanilang katawan. Kahit para kay Hansen, ito ay naging kanyang dugo lamang. Ngunit ang kabuuan ni Golden Growler ay nagbabago, hindi lamang isang aspeto niya. Hindi alam ni Hansen kung ito ay normal dahil wala siyang kaalaman tungkol sa proseso ng ebolusyon ng mga Xenogeneics. Tila nagdaranas si Golden Growler ng sakit, habang ang kanyang mga kuko ay kumapit sa lupa, ginugulo ang lupa. Ang kanyang gintong balahibo ay naging metallic. Ang kanyang mga kuko ay nagiging metal din. Ngunit hindi makita ni Hansen kung ano ang nasa loob ni Golden Growler, kaya't hindi niya matukoy kung ano ang maaaring nagaganap sa ilalim ng ibabaw. Marahil ang kanyang mga organo ay nagiging metal din. Alam ni Hansen kung gaano kasakit ang maging isang Xenogeneic. Kailangan ni Golden Growler na tiisin ang lahat ng ito sa kanyang sarili. Maraming oras ang lumipas, at si Golden Growler ay naging lalong gintong. Sa huli, siya ay mukhang isang gintong estatwa. Nagtataka si Hansen kung ano ang mangyayari kapag natapos na ang kanyang ebolusyon. Maaari ba siyang mabuhay tulad ng isang ordinaryong hayop? O siya ba ay magiging isang metallic na bagay na hindi man lang makagalaw? Itinaas ni Golden Growler ang kanyang ulo sa isang tahimik na ungol. Ang kanyang katawan ay nagniningning sa ginto. Mayroong gintong liwanag na nagmumula sa kanya, parang isang sinaunang hayop. Siya ay umuungal sa langit kasama siya. Ang gintong liwanag ay nagpakita lamang sa isang sandali, at ito ay agad na nawala. Kung hindi maganda ang paningin ni Hansen, maaaring akalain niyang naglalaro lamang sila sa kanya. Ito ang unang pagkakataon na napanood ni Hansen ang ibang nilalang na nagiging isang Xenogeneic. Hindi niya alam kung normal ang alinman dito, at hindi niya alam kung ganito rin ang hitsura niya nang siya ay nag-i-evolve. Pagkatapos ng tahimik na ungol, ang katawan ni Golden Growler ay naging normal muli. Kahit na mayroon pa rin siyang gintong glow, ang laman ay muli ng laman. Gayunpaman, ito ay bahagyang naiiba. Habang natapos ang ebolusyon ni Golden Growler, ilang sistema ang layo, mayroong isang hayop sa kalawakan. Ang mga mata nito ay nakabukas ng malawak, nakatingin sa Planet Kate. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita ito sa sarili. Posible ba ito? Mayroon bang iba pang mga umiingay na naninirahan sa galaxy na ito? Ang dugo ay medyo dalisay. Ito ba talaga ay isang umiingay? Matapos ulit-ulitin ang tanong na ito sa kanyang sarili, ang Galactic Beast ay mukhang tiyak sa kanyang mga iniisip, at tila siya ay labis na masaya.
Ang katawan ng hayop ay nasa kalawakan, at ang bagyo sa galaxy ay walang epekto dito. Ipinagpag nito ang kanyang buntot, at ang kanyang katawan ay kumidlat pasulong. Siya ay patungo na kay Kate. Nakita ni Hansen na si Golden Growler ay hindi na kumikilos, at naisip niyang maaaring may nangyari. Ngunit biglang tumalon si Golden Growler at nagulat si Hansen. Nakita ni Hansen na ang mga mata ni Golden Growler ay nagniningning na ginto, at wala ni isang tingin ng pagpatay sa mga ito. Nagbigay ito kay Hansen ng mas malaking seguridad. Tumalon si Golden Growler kay Hansen at dinilaan ang kanyang mukha. Mukha siyang masaya, at ikinawit ang kanyang buntot. Pinatungan ni Hansen si Golden Growler sa ulo na mukhang masaya. Iniisip niya ring dalhin si Little Angel at ang iba pa, para hindi siya mag-isa. Kung lahat sila ay makakapag-evolve ng 2 beses, siya at ang kanyang grupo ay magiging napakalakas. Ito ay magiging napakakapakipakinabang para kay Hansen sa Geno Universe. Dinala niya si Golden Growler pabalik sa Wizard. Kahit na mahirap ipaliwanag ang kanyang presensya, mas gusto ni Hansen na nariyan si Golden Growler sa kanyang tabi. Si Golden Growler ay nasa tabi ng mga paa ni Hansen, tinitingnan ang mga kalye ng Planet Kate. Kumpara sa Alliance, ang planetang ito ay, sa kakulangan ng mas magandang salita, vintage. Ngunit hindi ito tigang sa anumang paraan. Maraming iba't ibang sibilisasyon at teknolohikal na pag-unlad ang magkakasamang nakalagay. Habang sila ay naglalakad, nagbago ang mukha ni Hansen. Tumingin siya sa paligid ngunit walang nakikita. Gayunpaman, mayroong isang bagay na nagbigay sa kanya ng labis na pag-aalala at nerbiyos. Ang kanyang puso na tumigil sa pagtibok dahil sa solidong dugo, biglang nagsimulang gumalaw muli. Siya ay nabagabag. Labis na nabagabag. Matagal nang hindi nakaramdam si Hansen ng ganito, at ang kanyang mukha ay namula habang siya ay tumitingin sa paligid. At iniisip niya sa kanyang sarili, nakita ba ng mga feathers na pinatay ko si Xena? Dumating ba ang mga mas mataas na uri ng feathers upang maghiganti? Bago siya makapag-isip, ginamit ni Hansen ang lahat ng kanyang lakas upang dalhin si Golden Growler pabalik sa santuwaryo. Hindi mahanap ni Hansen kung saan nagmumula ang panganib, ngunit alam niyang hindi siya makakalaban. Kaya, pinili niyang tumakas. Ngunit huli na ang lahat. Mayroong isang ungol sa kalye, na umuulan ng shockwaves. Sinira nito ang buong globe. Pagkatapos nito, naramdaman ni Hansen na parang nawalan siya ng lahat ng kapangyarihan. Hindi na siya makakatayo. Siya ay malambot, nakahiga sa lupa. Isang berdeng hayop ang lumitaw sa kalye. Ang ulo nito ay parang ulo ng leon, ngunit may katawan ng kuneho. Mayroon itong berdeng balahibo na may mga tainga ng isang elf. Lumapit ang hayop at habang siya ay lumalapit, ang mga sukat ay nagbago sa paligid nito. Wala itong pakialam kay Hansen, at ang mga mata nito ay nakatuon kay Golden Growler. At ito ay mukhang nasa sabik. Kabanata 1762. Si Golden Growler ay hindi nanghina tulad ni Hansen. Kumilos siya sa harap ni Hansen, umuungal patungo sa halimaw na may berdeng buhok. Ang gintong liwanag sa kanyang katawan ay kumikislap ng malakas, at siya ay mukhang mapanganib. Ang halimaw na may berdeng buhok, nang makita ang ugali ni Golden Growler, ay nagmukhang nabwisit. Malamig niyang sinabi, taglay mo ang dugo ng hari. Ang hari ng walang katatagan na bundok. Paano mo maaring makisama sa isang mas mababang lahi tulad nito? Ipinakita ng halimaw ang kanyang mga pangil. Ang bibig na hindi mukhang masyadong malaki sa simula, ay ngayon ay mukhang sapat na upang lunokon ng isang elepante. Ang kanyang mga pangil ay magulo at may pangil, hindi katulad ng mga ordinaryong hayop. Si Hansen ay maglulunsad ng kanyang Super God Spirit Mode, ngunit umuungal si Golden Growler at tumalon patungo sa bibig ng halimaw na may berdeng buhok. Ayaw ng halimaw na saktan si Golden Growler, kaya hindi niya ito kinagat. Hinawakan niya si Golden Growler sa balahibo ng kanyang batok. Pagkatapos, ang halimaw ay lumingon kay Hansen ng malamig. Sa isang segundo, umalis ito, iniiwan ang atmosfera ng planeta. Nawala ito, sa harap ng mga mata ni Hansen. Hindi binawasan ni Hansen ang kapangyarihan ng ganitong uri ng nilalang dahil hindi niya maaring gawin ito. Ang presensya ni Golden Growler ang tanging dahilan kung bakit ang ganitong makapangyarihang nilalang ay naglaan ng kahit isang sulyap sa kanya. Hindi ito mag-aaksaya ng pagsisikap na kagatin siya. Ang isang mas mababang lahi tulad ni Hansen ay hindi magiging magandang pagkain. Hindi naman nagmamalasakit si Hansen doon. Ang pinakamasakit sa kanya ay ang katotohanan na si Golden Growler ay ninakaw. Mahirap ipaliwanag ang halo ng damdaming iyon. Walang katatagan na bundok. Tumangala si Hansen sa langit, sinisigurong nakatatak ang salitang iyon sa kanyang alaala. Hindi nakaramdam si Hansen ng kalungkutan.
Ang kalungkutan ay ang pinakamahina at pinakawalang silbi na damdamin na dapat taglayin kapag kailangan mong bumangon sa isang hamon. Makakahanap lamang si Hansen ng call-iwan sa kaalaman na ang halimaw na may berdeng buhok ay hindi saktan si Golden Brawler. Maliwanag na mayroon itong koneksyon kay Golden Brawler. Iyon lamang ang magandang balita na maaari niyang makuha. At iyon din ay nangangahulugang mayroon siyang oras upang gawin ang tungkol dito. Wala siyang oras upang magdalamhati. Umuwi si Hansen sa bahay ni Kiao na pagod na pagod. Ang halimaw na may berdeng buhok ay umuungal lamang at ginawa nitong malambot ang kanyang katawan. Ang agwat ng kapangyarihan sa pagitan niya at ng halimaw ay labis na malaki. Noong una ay masaya si Hansen na si Golden Brawler ay nakapag-evolve, ngunit hindi na siya masaya. Hindi rin alam ni Hansen kung paano natagpuan ng halimaw na may berdeng buhok si Golden Brawler. Ito ay isang bagay na nag-aalala sa kanya. Kung si Little Angel ay nagkaroon ng parehong isyo kapag siya ay nag-evolve, wala nang magagawa si Hansen upang pigilan iyon. Hindi pumasok si Hansen sa Super God Spirit Mode at hindi niya dinala si Golden Brawler pabalik sa Sanctuary. Sobrang late na, at iyon ang dahilan. Hindi lahat ng nilalang ay maaaring mabuhay sa Sanctuary, ngunit si Golden Brawler ay isang xenogeneic. Ibig sabihin, itataboy siya kapag bumalik. Kung itataboy siya, mapapadpad siya sa isang lugar sa Big Silent System. May mataas na posibilidad na mamatay siya kung mapadpad siya doon. Kaya't alam ni Hansen na mas mabuti nang huwag subukan iyon. Ipinapanganib lamang niya si Golden Brawler. Naghahanap si Hansen ng impormasyon tungkol sa walang katatagan na bundok at wala siyang natagpuan. Bukod sa pangalan, wala siyang alam. Matagal na nag-isip si Hansen tungkol sa issue. Tinawag niya si Third Master at tinanong tungkol sa walang katatagan na bundok. Nang marinig ni Third Master ang pangalan, nagbago ang kanyang mukha. Hindi niya sinagot ang tanong ni Hansen, at sa halip, sa isang nakakatakot na hitsura, tinanong, nakapag-provoke ka ba ng isang nilalang mula sa walang katatagan na bundok? Hindi. Ang lugar ay isang bagay na narinig ko lamang. Alam ni Hansen na dapat may alam si Third Master. Oo, kung nakapag-provoke ka, hindi ka makakapag-usap sa akin ngayon. Nagsimula ng magmukhang mas mabuti si Third Master. Pagkatapos ng ilang sandali, nagpatuloy si Third Master sa pagsasabi, ang walang katatagan na bundok ay isang lugar na hindi ko masabi sa iyo. Kahit ang aking ama ay hindi makakapagsabi tungkol dito. Ang Holy Heaven ay ang punong tanggapan ng mga feather. Ang Unsullied Heaven ay ang punong tanggapan para sa mga nilalang na mas nakakatakot kaysa sa sinuman mula sa Holy Heaven. Iyon ay isang mundo para sa mga xenogeneics. Hindi basta-basta makakarating doon ang sinuman. Para sa iyong kapakanan, umaasa akong hindi mo kailanman maranasan ang pakikisalamuha sa sinuman mula sa nakakasuklam na lugar na iyon. Tumango si Hansen, at pagkatapos ay tumigil na si Third Master sa pagsasalita. Ito lamang ang nalaman ni Hansen, at wala siyang ideya tungkol sa lokasyon. Ang linya ng dugo ni Golden Brawler ay maaaring masubaybayan sa hari ng walang katatagan na bundok. Kaya, ibig bang sabihin nito na si Golden Brawler ay isang nilalang na nilikha ng mga crystallizers na may mga gene ng ibang lahi? Tanong ni Hansen sa kanyang sarili. Matapos ang lahat, si Golden Brawler ay kahanga-hanga. At siya ay iba sa lahat ng ibang nilalang na kilala ni Hansen. Ngunit hindi na mahalaga ngayon. Habang alam ni Hansen na umiiral ang lugar na ito, wala siyang magagawa tungkol dito. Napakahina ko. Kailangan kong maging mas malakas. Hindi inisip ni Hansen na makakayanan niya ito, at kailangan niyang mag-level up. Sa kabutihang palad, siya ay iba sa mga naninirahan sa Geno Universe. Kung siya ay may xenogeneic genes, maaari siyang umakyat sa kapangyarihan. Hindi niya kailangang mag-level up sa mabagal na pagsasanay tulad ng karaniwang noble o xenogeneic. Sa kanlurang bahagi ng Grand City, hindi makakuha si Hansen ng maraming xenogeneic materials. Natuklasan lamang niya ang isang paraan, sa ngayon, upang makuha ang mga sangkap na kailangan niya. At iyon ay ang paglalakbay sa xenogeneic space. Tungkol sa 500 milya mula sa bayan, mayroong isang xenogeneic space na may ilang viscounts. Nais ni Hansen na subukan ang kanyang kapalaran at maglakbay doon. Sinabi ni Hansen kay Kiao na nais niyang manggahas sa xenogeneic space, at ang mga mata ni Kiao ay lumaki. Kinagat niya ang kanyang mga labi at sinabi, Hansen, alam kong malakas ka, ngunit anumang xenogeneic space ay mapanganib. Kahit ang mga noble ay hindi naniniwala na makakaligtas sila doon. Kung walang mga aksidente, nandyan ako ng 2 buwan. Kung handa ka, makakahanap ako ng ibang baro na magtrabaho sa aking halip, sinabi ni Hansen kay Kiao. Wala itong kinalaman dito.
Alam mo, ang mga Viscount Xenogeneics ay hindi isang bagay na kayang harapin ng isang normal na Xenogeneic. Ipinapanganib mo ang iyong buhay, sabi ni Kiao, na malinaw na nababahala. Hinugot ni Hansen ang kanyang Rhino Horn Dagger at ibinigay ito kay Kiao. Sinabi niya, Kiao, salamat sa pag-aalaga sa akin. Ngunit may kailangan akong gawin. Ngunit, nais sanang sabihin ni Kiao ang isang bagay, ngunit pinigilan siya ng mga aksyon ni Hansen. Hinugot ni Hansen ang isang manipis na piraso ng metal. Alam ni Kiao na ito ay isang Xenogeneic nail mula sa isang baron na napatay ni Hansen 2 araw na ang nakalipas. Nagmamasid si Kiao habang ang kanang hinlalaki at daliri ni Hansen ay pinindot ang metal. Ito ay isang bahagyang galaw lamang, ngunit nabasag ang kuko. Ang piraso ng metal ay nahati. Lalong lumaki ang mga mata ni Kiao, at siya ay nakatingin sa labis na pagkabigla. Ang isang Baron Noble ay hindi makababasag ng Baron material gamit ang kanilang mga kamay. Kabanata 1763. Gaano kataas ang dapat abutin ng isang bundok upang maituring na isang mataas na bundok? Walang sagot sa tanong na ito, tulad ng walang nakakaalam kung gaano kataas ang walang katatagan na bundok. Walang nilalang ang nakarating sa tuktok ng walang katatagan na bundok. Wala pang nakasulyap sa kung ano ang nasa tuktok. Kahit ang pinakamataas na uri ng Xenogeneics ng walang katatagan ay hindi maabot ang pinakamataas na punto. Ang alam lamang nila ay ang master na nakatira sa walang katatagan na linya ay isang tunay na hari. Ngunit 2 hayop ang naninirahan sa tuktok ng walang katatagan na bundok. Ang malaki ay mukhang kuneho, at ang maliit ay mukhang leon. At sa tabi ng 2 gintong hayop na ito, may isang babae. Ang babae ay napakaganda at maganda ang kanyang kilos. Ang pinakapambihirang bagay tungkol sa kanya ay ang sungay sa kanyang ulo. Siya ay parang pinakadalisay na unicorn. Pinadaos-daos niya ang kanyang kamay sa balahibo ng isang gintong hayop na may ngiti na mahirap makita. Kumusta ang kanyang dugo? Gaano karaming dugo nang umiingay? Tanong ng halimaw na may berdeng buhok, nakatingin sa natutulog na gintong nilalang. Mas mababa sa 5 puntos, kalmado niyang sinabi. Mas mababa sa 5 puntos. Akala ko mas mataas iyon. Kumunat ang noo ng halimaw na may berdeng buhok, at hindi siya masaya sa sagot. Oo, ngunit maaari itong umabot sa 10 puntos, sabi ng babae. Ano ang ibig mong sabihin? Nagulat ang halimaw na may berdeng buhok nang marinig ito. Hinimas ng babae ang balahibo ng hayop, at sa isang kakaibang tingin, sinabi, hindi ko alam kung saan siya nanggaling, at kung paano niya nakuha ang ganitong kadal-isay na dugo ng umiingay. Ngunit siya ay napakatalentado at mas malakas kaysa sa karaniwang umiingay. Marahil ay maaari siyang lumago pa. Paano nangyari iyon? Ang kanyang katawan ay may dugo na mas malakas kaysa sa dalisay na umiingay. Hindi siya naniwala sa babae. Wala siyang dugo na mas malakas kaysa sa dalisay na umiingay, ngunit siya ay pinagsamang iba pang dugo. Nagbibigay ito sa kanya ng mas maraming pagkakataon, kaya marahil ay lalampas siya sa mga dalisay mismo. Nang magsalita ang babae, nanginginig ang kanyang mga mata. Kung ganoon talaga ang mga bagay, mahusay iyon. Masaya ang halimaw na may berdeng buhok, at tinanong, bakit mo ako pinigilan na patayin ang mas mababang buhay? Hindi mo siya mapapatay. Umiling ang babae. Kakaiba ang kanyang hitsura. Mayroon silang espesyal na koneksyon. Hindi ko alam kung bakit, ngunit kung papatayin mo siya, maaari itong makaapekto sa hinaharap ng maliit na lalaking ito. Hindi natin iyon maaring ipagsapalaran. Ngunit ang isang mas mababang buhay ay maaaring makipag-ugnayan sa isang mas mataas na lahi tulad ng umiingay. Galit na nagtanong ang halimaw na may berdeng buhok, nais na patayin si Hansen. Alam ng Diyos kung ano ang kanyang pinagdaanan. Ayon sa ating teorya, ang kanyang dugo ng umiingay ay dapat nang nawala. Hindi na ito dapat umiral. Ang kanyang paglitaw ngayon ay nagbabago ng lahat. Nagpos siya ng sandali, bago nagpatuloy sa pagsasalita. Anyway, huwag mo nang hawakan ang mas mababang taong iyon. Maaari siyang mamatay sa kamay ng iba, ngunit hindi sa atin. Si Hansen ay kasalukuyang papunta sa Xenogeneic Space. Ang mga Xenogeneic Space ay hindi kailanman kung ano ang tila, ang espasyo sa loob ng mga ito ay baluktot. Parang isang bagay na mukhang bundok mula sa malayo. Ngunit ang pag-abot dito ay maghahayag na ikaw ay talagang tumitawid sa isang malaking kanyan. Ang Holy Heaven at walang katatagan na bundok ay ganito, ngunit ang antas ng kanilang pagbaluktot ay lumampas sa isang ordinaryong bundok. Ito ay ang buong lugar. Ngunit hindi pupunta si Hansen sa isang lugar na tulad nito ngayon. Pupunta lamang siya sa isang bundok na matatagpuan sa kabila ng ilang mabatong burol na ilang daang metro ang taas.
Ngunit nang papalapit siya, nagsama-sama ang mga burol at lumitaw ang mga Xenogeneics. Hindi niya alam kung saan sila nanggaling. Ang mga Kate ay paminsan-minsan ay pumupunta rito para mangaso, nagtitipon sa mga grupo. Ang mga grupo ay hindi tulad ng wizard, bagaman. Iilan lamang ang mga miyembro nila, ngunit lahat sila ay mga noble. At tungkol sa mga Xenogeneics, hindi sila madalas nagpapakita ng kanilang tunay na anyo maliban kung may proteksyon sila. Ipinasok ni Hansen si Bauer sa sanctuary dahil masyadong mapanganib para sa kanya ang Geno Universe. Hanggang sa malaman niyang kaya niyang protektahan ang kanyang sarili, alam niyang hindi niya dapat ipagsapalaran na dalhin si Bauer. Lalo na pagkatapos ng nangyari kay Golden Brawler. Ngayon, mag-iingat na siya. Sinuot ni Hansen ang kanyang Dangshan armor. Ito ay ganap na nagtakip sa kanya, at ang kanyang katawan ay nabago ng mga kapangyarihan ng Dangshan. Kahit si Kiao ay hindi makakakilala na siya si Hansen. Pagkatapos pumasok sa Xenogeneic space, nais ni Hansen na patayin ang mga Xenogeneics. Ngunit ayaw din niyang malaman ng mga feathers na hindi siya isang ordinaryong tao lamang. Upang maiwasan ang pag-alam ng mga feathers kung sino siya, kailangan niyang itago ang kanyang pagkakakilanlan gamit ang armor. Sumakay si Hansen sa isang dirt bike patungo sa 3 mabatong burol. Ngunit nang makarating si Hansen doon, naging mga bundok ang mga ito. Parang walang katapusan ang mga ito. Kaya, bumaba si Hansen sa bisikleta at iniwan ito sa paanan ng isang bundok. Kung maswerte siya, makakabalik siya pa uwi. Tumawid si Hansen sa isa sa mga bundok at hindi nagtagal ay naramdaman niyang may nagtatago sa kagubatan malapit. Pumasok siya sa battle mode at tumitig sa pinagmumula ng ingay. Mabilis na narinig ni Hansen ang mga yabag. At hindi nagtagal, may isang lumabas. Nang makita niya ang anino kung sino ito, nagulat siya ng husto. Ito ay isang 15 taong gulang na babae na walang tainga ng pusa. Wala rin siyang buntot. Tiyak na hindi siya mula sa mga Kate. Tumingin si Hansen sa kanya ng ilang sandali. Hindi siya mukhang ibang lahi, sa katunayan, mukhang tao siya. Ngunit sinabi sa kanya ng kanyang life force na hindi siya maaaring tao. Bukod kay Hansen, walang tao na mga noble sa unibersong ito. At lalo na sa mga 15 taong gulang. Ang babae ay walang anumang Geno armor, at kakaiba ang kanyang hitsura na parang isang Xenogeneic. Mayroon siyang puting katad na armor at bote para sa damit, at mayroong isang mahabang espada sa kanyang tabi. Mayroon siyang nakapusod na buhok at medyo maganda. Nakatingin si Hansen sa babae nang hilahin niya ang kanyang espada. Ito ay kulay ube tulad ng buwan, at sa isang boses ng babae, sinabi niya, ito ay isang pagnanakaw. Ibigay mo sa akin ang iyong mga itlog. Tumingin si Hansen sa kanya at naisip na dapat ay mali ang kanyang narinig. O kaya ay nag-hallucinate siya dahil sa kakulangan ng tulog niya kamakailan. Kabanata 1764. Hindi mo ba ako narinig? Ibigay mo sa akin ang iyong mga itlog. Nang makita ng dalaga na hindi sumasagot si Hansen, iwinagayway niya ang kanyang lilang espada ng may pagbabanta. Maaari mong nakawin ang ibang mga bagay. Hanggat hindi ito nasa loob ko, maibibigay ko sa iyo. Ngunit ang mga bagay na iyon ay kumakatawan sa akin bilang isang lalaki. Hindi ko maibibigay iyon sa iyo. Pasensya na, sabi ni Hansen na may ngiti. Tumigil ka sa pagsasalita ng kalokohan. Gusto ko ang iyong mga itlog. Ano ang kinalaman nito sa pagiging isang lalaki? Tiningnan ng dalaga si Hansen ng may kumpiyansa. Maaari ko bang itanong sa iyo, alam mo ba kung ano ang mga itlog? Kakaiba siyang tumingin sa kanya. Siyempre alam ko. Ang dalaga ay hindi masyadong nakakatakot at sinabi niya, ang 2 gintong bola. Ibigay mo sa akin, o sasaktan kita. Ang aking espada ay walang konsensya. Inilatag ni Hansen ang kanyang mga kamay at sinabi, wala akong mga gintong itlog. Nagkakamali ka siguro. Talaga, tiningnan siya ng dalaga. Wala talaga ako niyan. Tumango si Hansen. Dapat ay sinabi mo na kanina pa. Nasayang ang aking oras. Ibinalik ng dalaga ang kanyang espada at nagsimulang umalis. Tiningnan siya ni Hansen ng may interes. Hindi niya inaasahan na aalis na lamang siya. Hindi siya sigurado kung saan siya nanggaling para mapunta sa isang mapanganib na lugar. Ngunit wala iyon sa pakialam ni Hansen, at dahil nasa labas na siya, dapat ay may sariling paraan siya ng kaligtasan. Hindi sigurado si Hansen kung ang dalaga ay inosente o nagkukunwari lamang. Ano man ang maaaring mangyari, naisip niya na mas mainam na huwag siyang makialam. Lumingon si Hansen at naghanda na umalis, ngunit pagkatapos maglakad ng ilang hakbang, narinig niya ang dalaga na nagsasabi, ito ay isang pagnanakaw. Ibigay mo sa akin ang iyong mga itlog. Umiingay. Narinig ni Hansen ang isang galit na pag-uungal.
Lumingon siya at nakakita ng isang kakaibang toro na may sirang mga kasukasuan. Tumalon ito patungo sa dalaga, ang mga paa nito ay nakahanay sa kanyang ulo. Nanigas si Hansen. Nakita niya ang dalawang gintong itlog sa ilalim ng toro, umuugoy habang gumagalaw ang katawan nito. Dong! 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 Iwinagayway ng dalaga ang kanyang lilang espada patungo sa toro. Isang tunog ng metal ang umalangaw-ngaw. Ang ekspresyon ni Hansen ay napakakakaiba. Ang dalaga ay malakas, at bukod sa lakas, ang kanyang mga kasanayan ay napakahusay kumpara sa nakita niya sa unibersong ito. Si Zina ay isang Viscount Elite, ngunit ang kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban ay mas masahol kaysa sa nakikita niya ngayon. Ang kakaibang torong iyon ay napakalakas, ngunit hindi ito masyadong liksi. Ang dalaga, gayunpaman, ay liksi. Ang lakas ng dalaga ay bahagya lamang na mas mahina kaysa sa toro, ngunit naglaban sila ng ilang sandali. Mahirap matukoy kung alin sa kanila ang mananalo. Mu, mu. Ang kakaibang baka ay nagsimulang yumengal ng may galit. Alam mo na kung gaano ako kalakas ngayon. Ibigay mo sa akin ang iyong mga itlog at ililigtas ko ang iyong buhay, sabi ng dalaga. Mu, mu. Umugang ang toro, habang ang mga binti nito ay nagsimulang lumiwanag ng ginto. Ito ay patungo sa dalaga. Mabilis ang galaw ng dalaga, at ang kanyang lilang espada ay umiikot na parang gasoklay na buwan. Mahusay niya itong ginagalaw, at sinira nito ang pag-atake ng toro. Ang Geno Universe ay may maraming mga elite. Kung ang kanyang mga kasanayan sa espada ay ganito kahusay, ang kanyang mga magulang ay dapat na napakamakapangyarihan, naisip ni Hansen. Habang nanunood si Hansen, nakita niyang umuugoy ang kagubatan na may iba't ibang kakaibang mga tunog ng pag-uungal. Mayroong higit pang mga toro na papunta sa dalaga, lahat ay may mga gintong itlog na umuugoy. Ang mga kasanayan sa espada ng dalaga ay malakas, ngunit masyadong mahina siya upang labanan silang lahat. Hindi siya maaaring maging mas mahusay kaysa sa karaniwang baron. Okay lang na makipaglaban ng isa-isa sa toro, ngunit wala siyang pagkakataong mabuhay kung palilibutan siya nila sa lahat ng panig. Anong ginagawa mo dyan? Halika at tumulong. Ang dalaga ay umatras, sumisigaw kay Hansen. Iniisip ni Hansen, gusto niyang nakawin ang aking mga itlog at ngayon ay gusto niya ang aking tulong. Malaswa siya. Maaari akong tumulong, ngunit ang aking mga serbisyo ay hindi libre. Paano kung ibigay mo sa akin ang espada sa iyong kamay bilang gantimpala, at papatayin ko silang lahat? Alok ni Hansen. Ang espada sa kamay ng dalaga ay gawa sa mga xenogeneic materials. Mukhang mas mahusay ito kaysa sa Rhino Horn Dagger. At hindi na maaaring umasa si Hansen sa Archangel Bone Arrow. Kailangan niya ng armas, at kailangan niya ito ngayon. Mabilis ang dalaga, kaya ibinato niya ang espada kay Hansen habang tumatakbo, sinasabi, sige, iyon na. Halika at tumulong. Nasalo ni Hansen ang espada habang apat na toro ang sumugod sa kanya. Si Hansen, na gumagalaw na parang ahas, ay patungo sa kanila. Dong! 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 May apat na tunog ng metal, at apat na pares ng gintong itlog ang nahulog sa lupa. Ang mga toro ay lahat ay duguan, at namatay sila doon mismo. Xenogeneic Baron Hunted, Xenogeneic Gene Found, Gold Sun Bowl. Narinig ni Hansen ang anunsyo na 4 na beses na naiplay. Pagkatapos, iwinagayway ang kanyang bagong espada, kinuha niya ang 4 na pares ng itlog at inilagay ang mga ito sa kanyang satchel. Hoy, akin ang mga itlog na iyon. Sabi ng dalaga, tumatakbo kay Hansen. Ako ang pumatay sa mga iyon. Mapanganib dito, kaya dapat kang umalis na lamang. Hindi ka magiging ganito kaswert kung makakaranas ka ulit ng problema. Pagkatapos noon, nagpatuloy si Hansen sa kagubatan. Ang dalaga ay hindi basta-basta aalis, bagaman. Hinabol niya si Hansen at sinabi, sinungaling ka. Binigyan kita ng Purple Moon Sword. Dapat mo akong bigyan ng mga itlog na iyon, o kahit kalahati ng bilang. O marahil ay isang pares lang. Nabwisit si Hansen, kaya ibinato niya sa kanya ang isang pares ng gintong itlog. Nang matanggap niya ang mga ito, ang dalaga ay mukhang labis na masaya. Naisip ni Hansen na aalis na siya pagkatapos noon, ngunit pagkaraan ng ilang sandali, bumalik siya sa tabi niya. Hindi ba binigyan kita ng gusto mo? Bakit mo pa rin ako sinusundan? Tanong ni Hansen na may kunot noo. Iyon ay isang misyon ko. Ngayon kailangan ko nang makakuha ng isang pilak na sungay ng kambing. Magaling ka, kaya bakit hindi tayo magtulungan at pumatay ng mga pilak na kambing? Kumurap ang dalaga. Para saan mo kailangan ang mga iyon? Tanong ni Hansen.
Ang dalaga ay mukhang kakaiba sa maraming antas, at ang mga ito ay mga materyales lamang ng Baron. Mas mura ang mga ito kaysa sa mga bahagi ng kanyang espada, kaya kakaiba ang katotohanan na gusto niya ang mga ito ng labis. Kailangan ko ang dalawang bagay na ito para maging isang adulto. Kung hindi ko makuha ang mga ito, kailangan kong maghintay ng isa pang taon. At nangangahulugan din iyon na hindi ako makakaalis ng isang taon. Pakitulong mo ako. Walang magawa na tumingin ang dalaga kay Hansen. Kabanata 1765. Mura ang gago. Mapag-imbot, hindi nakakagulat na tinatawag niyang sarili niyang dolyar. Patuloy na binubulong ng dalaga sa kanyang sarili habang naglalakad. Pumayag si Hansen na tulungan siyang makakuha ng pilak na kambing, ngunit kinuha niya ang kapatid na talon ng Purple Moon Sword. Ang isa ay maikli at ang isa ay mahaba, sila ay isang pares. Ngunit masaya si Hansen na matanggap ang mga ito. Hindi pa niya ito masyadong nasuri, ngunit mukhang mas maganda ang mga ito kaysa sa Rhino Horn Dagger. Ang dalaga ay tinawag na Hire. Sinabi niya na siya ay mula sa dagat, ngunit bukod doon, wala siyang masyadong ipinaliwanag. Gayunpaman, hindi masyadong interesado si Hansen na humingi ng karagdagang impormasyon. Tutulungan lamang niya ang dalaga na manggaso ng isa pang Xenogeneic, at pagkatapos noon, maghihiwalay na sila. Hindi na niya kailangang malaman pa ang tungkol sa kanya. Si Hire ang nangunguna, ngunit hindi siya masyadong pamilyar sa kanilang kinaroroonan, at pagkatapos ng mahabang paglalakbay, wala silang nakitang kahit isang Xenogeneic, at lalong hindi isang kambing. Teka, hinayla ni Hansen si Hire upang tumigil. Umakyat siya sa isang maliit na bato sa malapit. Tumingin si Hansen mula sa itaas at nakita ang isang grupo ng mga tao na nakikipaglaban sa isang Xenogeneic. Ang Xenogeneic ay isang 6 na braso na oso, at ang mga paa nito ay itim na parang obsidian. Ito ay napapalibutan ng itim na apoy. Sinampal nito ang lupa at hinati ang mga bato sa dalawa, at pagkatapos ay sinindihan ang mga ito ng nakakatakot na apoy. Ito ay isang nakakatakot na tanawin. Ang mga Barons ay hindi dapat magkaroon ng ganitong kapangyarihan, kaya dapat itong isang Viscount. Nakikipaglaban sa 6 na braso na oso ay ilang mga Kate at ilang mga miyembro ng ibang lahi. Mayroong 10 noble sa kanilang gitna, at ang mga sundalong naroon ay dumating na handa. Ang isang noble ay naglabas ng berdeng liwanag mula sa kanyang espada. Sa tulong ng ibang nobles at sundalo, nagbibigay siya ng maraming paghiwa sa katawan ng oso. Malapit nang matapos ang laban, at hindi nagtagal, ang 6 na braso na oso ay napapalibutan ng sapat para sa mas mataas na noble na putulin ang ulo ng hayop. Nawala ng ilang tao ang pangkat ng mga mangangaso. Ngunit ang pagpatay sa isang Viscount ay sulit para sa iba dahil sa magagandang gantimpala. Lumabas ka, ang noble, na may hawak na espada, ay tumingin patungo sa bato. Malamig ang kanyang titig. Tumingin si Hansen kay Hire at pagkatapos ay nagpakita. Hindi sinasadyang nahampa ni Hire ang bato na humantong sa kanilang pagtuklas. Dumadaan lamang kami. Wala kaming masamang balak. Tumayo si Hansen sa ibabaw ng bato, iniunat ang kanyang mga kamay sa harap ng lahat ng nobles. Ang isang noble na iyon ay malinaw na isang Viscount, at ang kanyang koponan ay medyo makapangyarihan pa rin. Nasa lugar lamang si Hansen para sa isang Xenogeneic creature. Wala siyang kailangan para sa karagdagang drama. Ang kailangan lang niyang gawin, naisip niya, ay ipaliwanag kung ano ang ginagawa niya doon. Nagsimula ng magsalita ang noble na may espada, ngunit nagbago ang kanyang mukha at sinabi kay Hansen, hindi ko alam na nagtatrabaho ka rito. Aalis na kami ngayon. Pagkatapos noon, mabilis silang umalis. Tumakbo ang buong grupo, na walang interes na panatilihin ang katawan ng 6 na braso na oso. Kumunat ang noo ni Hansen at tumingin pabalik kay Hire. Hindi niya inisip na sapat na ang kanyang presensya upang itakas sila ng ganito, kaya naisip niyang iyon ang kanilang reaksyon sa kanya. Tumakbo si Hire patungo sa katawan ng 6 na braso na oso at pinutol ang mga paa nito. Inilagay niya ang lahat sa kanyang bulsa. Kumunat ang noo ni Hansen at nagpatuloy sa paglalakad. Napakakaiba. Ang bawat mangangaso na nakakita kay Hire ay tila tumatakbo na parang multo. Hindi man lang nila gusto ang biktima na kanilang pinaghirapan. Iniwan ng mga mangangaso ang mga Xenogeneic resource sa kanan at kaliwa. Hindi maiwasang makaramdam si Hansen na parang ninanakawan sila. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi nagsalita si Hire tungkol dito. Dapat ito ang pinakamadaling pagnanakaw na maaaring maranasan ng sinuman. Sino ba itong Hire? Kumunat ang noo ni Hansen, hindi iniisip na maganda ang sagot. Parang nakakuha siya ng mas malaking problema.
Hindi sila nakakita ng anumang xenogeneics, ngunit nakakuha pa rin ng maraming gantimpala si Hire. Bukod sa 6 na braso na oso na Viscount, nakakuha siya ng maraming Baron materials. Ding dong! Ding dong! Habang nakatingin si Hansen kay Hire nang may paghihinala, may isang tumunog mula sa itaas. Narinig ito ni Hire, at nang marinig niya ito, nagbago ang kanyang mukha. Hinailan niya si Hansen sa braso at sinabi, "Maligaw na. Hindi sa ganitong daan. Dapat tayong dumaan sa ibang daan." Pagkatapos noon, hinailan ni Hire si Hansen palayo sa pinagmulan ng tunog ng kampana. Ngunit hindi nagtagal, narinig na naman nila ang pagtunog. Hinailan ni Hire si Hansen sa ibang direksyon, ngunit muli, hindi nagtagal, narinig na naman nila ang tunog ng kampana. Nais ulit ni Hire na baguhin ang direksyon, ngunit narinig na ni Hansen ang tunog ng kampana mula sa malapit. Ito ay nagmumula sa harap lamang nila. Nakita niya ang isang tao na lumalabas. Ito ay isang lalaking nakasakay sa isang elepante. Mayroon siyang pilak na armor, at kahit na hindi masyadong gwapo ang kanyang mukha, may espesyal na pakiramdam sa kanya. Mukhang wala siyang pakialam sa anumang bagay. Ang lalaki ay may 2 itim na sungay, at bukod doon, mukhang tao siya. Ngunit mapatla ang kanyang balat, at kung hindi siya nakasuot ng armor, maaari mo siyang pagkakamaling isang iskolar. Kailan pa natutong maglakbay sa ibang bansa ang mga pirata? Lumapit ang lalaking nakasakay sa elepante sa dalawa at ngumiti habang nakatingin sa kanila. "Wala kaming pupuntahan. Naghahanap ako ng pilak na kambing. Wala kang pakialam dito." Nagpout ang mga labi ni Hire. Mukhang hindi niya masyadong gusto ang lalaking iyon. Halata iyon kay Hansen. Ngumiti ang lalaki at sinabi, "Noong unang panahon, nangako ang mga pirata sa langit na walang pirata ang papasok sa Dansuan system sa loob ng 1,000 taon. Hanggang ngayon, 700 lamang ang nakalipas. Itinanong kung maaari bang talagang pagkatiwalaan ang mga pirata. Ako lang ako, at wala akong kinalaman sa pagiging pirata. Huwag kang magsalita ng mga kalokohan." Naiinis na tunog ni Hire. "Kung hindi ka pirata, paano ka nakakuha ng napakaraming magagandang bagay ng libre?" Tanong ng lalaki na may walang kititawang ngiti. "Ano kung nilabag ko ang pangako? Papatayin mo ba ako? May lakas ng loob ka bang gawin iyon?" Labis na galit si Hire, at hindi na siya nagsasalita ng matino. Tumawa ang lalaki at sinabi, "Ikaw ay isang pirata ng isang mas mataas na lahi. Mahirap para sa iyo na mag-evolve. Palalampasin kita, ngunit kailangan kitang turuan ng leksyon." Pagkatapos noon, tumahimik ang lalaki. Tumingin siya kay Hansen. "Kung nilabag mo ang mga batas upang pumunta rito, ang iyong bantay na isang mas mababang lahi ay magbabayad ng kanyang dugo." Hindi naintindihan ni Hansen ang anumang bagay tungkol sa mga panunumpa, ngunit naintindihan niya ang huling pangungusap. Mabilis niyang sinabi, "Wala akong kinalaman sa kanya, at hindi ako pirata. Kung gusto mong parusahan ang isang tao, parusahan mo siya." Malakas na sinabi ni Hire, "Oo, siya ang lalaking aking inuupahan. Wala siyang kinalaman sa pagiging pirata. Kung gusto mo ng isang bagay, lumapit ka sa akin." Parang kamatayan ang hitsura ng lalaki, at sinabi niya, "Kaninong buhay ang magtatapos ngayon? Iyo sa kanya, ikaw ang magdedesisyon." Pagkatapos noon, tila wala nang pakialam ang lalaki kung sisigat sila. Sumakay lamang siya sa elepante at umalis, nawala sa mga bundok habang tumutunog ang kampana. Kabanata 1766. Ano ba ang problema ng lalaking iyon? Hindi ba niya naiintindihan ang ating wika? Nakasalamuhan na si Hansen ng mga bastos na tao noon, ngunit wala pang kasing bastos ng lalaking iyon. Mukhang mapait si Hire at sinabi, talagang gagawin niya ang sinabi niya. Masama ito. Duda ako. Kung gusto niyang pumatay ng isang tao, bakit siya aalis? Sabi ni Hansen. Umiling si Hire. Ang mga mas mataas na lahi tulad ng Zenyo ay hindi mag-aabala na pumatay ng mga nasa mas mababang lahi. Kailangan lang niyang magbigay ng salita, at may mga tao na magkukumahog na mag-agawan sa pagkakataon. Hindi magtatagal at makakasalubong natin ang iba na darating dito upang patayin ka sa pag-asang makakuha ng gantimpala. Ako ay isang baron. Maaaring hindi ito isang mataas na klase, ngunit ginagawa pa rin akong isang noble. Huwag mong sabihin na mula ako sa isang mas mababang lahi. Ngumiti si Hansen, hindi gaanong nag-aalala tungkol sa kanilang sitwasyon. Hindi ka makakawala sa kukon at maging isang paro-paro kung ang iyong lahi ay hindi nasa Geno Hall. Kahit na maging duke ka o hari, ikaw pa rin ay isang individual. At nagmula ka pa rin sa isang mas mababang lahi, sabi ni Hire. Anong kekon? At ano ang Geno Hall? Tanong ni Hansen, nalilito sa kanyang kakaibang mga metapora. Hindi ko alam.
Narinig ko lang ito mula sa lumang pirata. Alam kong kung ang isang lahi ay walang parol sa isang Geno Hall, hindi sila makakapag-iwan ng kanilang pangalan doon. At nangangahulugan iyon na itinuturing silang isang mas mababang lahi, mabilis na sabi ni Hyer. Ngunit hindi ito ang oras para mag-usap. Tumakbo tayo at iwanan ang Xenogeneic Space. Sa ganoong paraan, maaari kang mabuhay. Nag-isip si Hansen ng ilang sandali, ngunit pagkatapos ay sinabi, dapat kang umalis. Gusto niyang patayin ako, at sigurado akong makakahanap ako ng paraan. Hindi ko magagawa iyon. Kung umalis ako, iisipin ng mga tao na natatakot tayo, mga pirata, sa Zenyo. Hindi ko maaring mapahiya ang ating lahi. Itinaas ni Hyer ang kanyang baba. Hindi alam ni Hansen kung ano ang iisipin. Nadala siya rito ni Hyer, at naisip niya, ano ba ang nangyayari? Pumunta ako rito upang patayin ang mga Xenogeneics at iyon lang. Wala akong napatay, at kailangan kong tumakbo para sa aking buhay. Masama ang swerte ko. Sa susunod na mangangaso ako, dapat kong suriin ang aking kapalaran o iba pa. Hindi pa sila nakakalayo nang marinig nila ang mga yabag na parang kulog. Isang grupo ng mga tao ang bumaba mula sa bundok papunta sa kanilang direksyon. Napansin ni Hansen na sila ang mga taong nakita nila kanina, ang grupo na pumatay sa 6 na braso na oso. Ang kanilang leader ay ang Viscount na may espada. Nagbago ang mukha ni Hyer. Hinailan niya si Hansen upang mapabilis ang lakad nito, ngunit hindi nagtagal, ilang mga barons at iba pang mga sundalo ang hamarang sa kanilang daan. Naabutan sila ng Viscount at mabilis silang napapalibutan. Ginang ng mga pirata, narito kami para sa kanya. Pakisuyong lumayo ka dahil ayaw naming madumihan ang iyong mga damit ng dugo, magalang na sinabi ng Viscount kay Hyer. Isa siya sa aking mga tao. Nang ahas ka bang hawakan siya? Malamig na sagot ni Hyer. Ginang, pakisuyong huwag mong gawin ito. Kung hindi natin siya dadalhin pabalik, lahat tayo ay mamamatay dahil sa kanya. Napakakalma ng pananalita ng Viscount, ngunit nagpasya na siya. Kahit na kailangan niyang makasakit kay Hyer ng mga pirata, gusto pa rin niyang kunin ang buhay ni Hansen. 700 taon nang hindi pumapasok ang mga pirata sa Dansuan System. Ang Zenyo ay isang mataas na lahi ng Dansuan System. Bagaman hindi sila kasing galang ng mga pirata, kung naghahanap ang mga pirata na magdulot ng kaguluhan sa Zenyo, kailangan nilang dumaan sa Holy Heaven. Kung hindi ka natatakot mamatay, lumapit ka. Papatayin ko ang sinumang nang ahas na lumapit. Galit na sigaw ni Hyer habang kinuha niya ang kanyang dagger. Kung gayon, pasensya na. Maaaring hindi tayo ng ahas na saktan ka, ngunit kailangan nating gawin ito. Iwinagayway ng Viscount ang kanyang kamay, at ilang nobles ang lumapit kay Hyer. Lahat sila ay may mga kalasag na may mga sandatang Geno ng Baron. Kinuha ng Viscount ang kanyang espada at tumakbo kay Hansen. Sa isang iglap, si Hansen ay mula sa pagkakatayo ng walang kibo ay tumakbo na parang hangin. Tumakbo siya patungo sa kagubatan sa malapit. Mahirap matukoy kung gaano karaming mga grupo ang gustong patayin si Hansen at kunin ang anumang gantimpalang inalok. Alam niyang hindi niya sila lahat mapapatay. Ang ilan sa kanila ay mga Viscounts din, kaya ang anumang laban na magaganap ay magiging napakahirap. 2 barons ang sumubok na pigilan si Hansen, itinaas ang kanilang mga armas upang harangan ang kanyang daan. At para dito, gumalaw si Hansen sa isang paraan na parang lumiko siya pakaliwa at pakanan. Nagkamali ang 2 barons, dahil ang isa ay lumiko pakaliwa habang ang isa ay lumiko pakanan. Mayroong isang puwang sa gitna. Dumaan si Hansen sa kanila, habang ang 2 kamay niya ay nagniningning ng lilang liwanag. At pagkatapos na makalampas si Hansen sa kanila, ang kanilang mga ulo ay lumutang sa langit na may dugo. Hindi gumalaw ang mga mata ni Hansen. Napakarami na niyang pinagdaanan, at sa mga laban na tulad nito, ang pagkawala ng buhay ay hindi na nakakaabala sa kanya. Kung gusto nilang ibigay ang kanilang buhay sa Zenyo, dapat na handa silang mamatay. Kahit na ang kanilang buhay ay nasa panganib dahil sa Zenyo, hindi iyon isang wastong dahilan para pumatay ng iba. Walang dahilan para pumatay ng iba, para lang mabuhay ka. Halika rito, dumi. Ibigay mo sa akin ang iyong buhay. Labis na galit ang Viscount. Ang kanyang mahabang espada ay nagniningning ng matingkad na berdeng liwanag, at hinampes ito sa likod ni Hansen. Kumukulo ang mutant na dugo ni Hansen sa loob ng kanyang katawan, at kasama ang Dangshan armor, parang may lakas siya ng isang Xenogeneic at isang noble ng sabay. Tiyak na mas malakas siya kaysa sa karaniwang Baron, kahit papaano. Gumalaw siya na parang tigre, habang ang isang kapangyarihan ay lumabas mula sa kanyang baywang.
Inilipat niya ang kanyang katawan ng kalahating talampakan pasulong, umiiwas sa liwanag ng espada. At habang ginagawa niya iyon, hinampas niya ang kanyang sariling Purple Moon Sword. Ginawa niya ito sa isang anggulo na hindi makita ng Viscount na nagpapahintulot sa espada na tumama sa balikat ng lalaki. Pumasok ang espada ng 2 pulgada, ngunit parang sinubukan lang niyang saksakin ang pandikit para kay Hansen. Hindi niya namasaksak ang lalaki dahil natigil ang espada sa loob ng kanyang balikat. Hindi inaasahan ng Viscount na masaktan siya ng isang baron. Mukhang labis siyang galit at hindi gaanong nag-aalala sa sugat, sinubukan niyang saksakin si Hansen sa leeg. Gusto niyang putulin ang ulo ni Hansen doon mismo. Alam ni Hansen na mangyayari ito. Kaya't hinailan niya pabalik ang kanyang espada at umiwas. Nagpatuloy siya sa pagtakbo patungo sa kagubatan. Ngunit isa pang baron ang hamarang sa daan ni Hansen. Ang sibat ng baron ay umiikot ng ligaw na parang dragon. Ayaw niyang patayin si Hansen, gusto lang siyang pigilan. Mukhang malamig at mapanganib ang Viscount. Gusto niyang saksakin si Hansen sa likod. Hindi maaaring umatras o sumulong si Hansen at tatamaan siya ng Viscount. Kaya, lumingon si Hansen at pinagmasdan ang Viscount. Tinawid niya ang Purple Moon Longsword at Shortsword upang mailagay ang mga ito laban sa espada ng Viscount. Hindi niya gaanong pinansin ang sibat sa kanyang likuran. Napansin ng Baron ang kanyang pagkakataon, kaya ginamit niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan upang hampasin si Hansen sa likod. Ang dulo ng sibat ay pumutok sa atmosfera habang lumilipad ito upang itanim ang sarili sa likod ni Hansen. Halos sabay-sabay nangyari ito, bumaba ang espada ng Viscount sa 2 espada ni Hansen. Nagniningning ito ng maliwanag, binabad ang buong kagubatan sa berdeng liwanag. Biglang tumalon si Hansen, ang kanyang katawan ay nasa isang kakaibang posisyon sa hangin. Parang nakahiga siya, nakalutang sa hangin. Itinulak niya pabalik ang espada ng Viscount gamit ang kanyang 2 espada, habang ang isang liwanag ng espada ay dumating sa likod ni Hansen. Katsa! Ang sibat ng Baron ay dumaan sa ibaba ni Hansen, tumama sa dibdib ng Viscount. At sa parehong oras, ang liwanag ng espada ng Viscount ay pumutol sa ulo ng Baron na sumalakay. Nagkakalat ang dugo sa lahat ng dako, at nagalit ang Viscount. Iwinagayway niya ang kanyang espada at hinabol si Hansen papasok sa kagubatan. Kabanata 1767. Sa loob ng isang tahimik na lawa, nakahiga si Hansen na walang kibo sa ilalim ng ibabaw nito. Pinagmamasdan niya ang lahat ng nangyayari sa paligid niya. Mula nang tumakbo siya papasok sa kagubatan, patuloy siyang tumatakbo sa loob ng 4 na araw. Hindi niya mabilang kung gaano karaming nobles ang napatay niya, ngunit patuloy lang silang dumarating. Wala siyang sandaling pahinga. Mayroong hindi bababa sa 5 Viscount nobles na humahabol sa kanya. Pagkatapos ng walang katapusang pakikipaglaban, ang Dungeon Armor ay nagkaroon ng maraming marka. Ngunit wala iyon kay Hansen. Kung ang ibang nobles ay nasa kanyang posisyon, kasama na ang mga Viscounts, matagal na silang napagod at namatay. Si Hansen ay puno pa rin ng enerhiya. Ang Dungeon Armor ay sumisipsip ng enerhiya mula sa mismong lupa upang pakainin ang kanyang kapangyarihan. Maaari siyang patuloy na makipaglaban ng hindi kailangang huminto. Gusto ni Hansen na gamitin ang Archangel Bone Arrow upang patayin ang mga humahabol sa kanya, ngunit kailangan niyang i-activate ang kanyang Super God Spirit Body upang magamit ito. Gayunpaman, ang halaga ng enerhiya para magkaroon ng ganitong anyo ay mas malaki kaysa sa kaya ng armor. Ang kanyang tunay na kaaway ay hindi isang Viscount. Kung hindi niya mapapatay ang Zenyo, patuloy siyang hahabulin ng ganito. Hindi na nag-abala si Hansen na bumalik sa sanctuary, bagaman, dahil ang pagtakas ay hindi ang kanyang estilo. Ang isang mahusay na pag-atake ang pinakamahusay na depensa, at ang talagang kailangan niyang gawin ay hanapin ang Zenyo. Nagpapahinga si Hansen ng 10 minuto, nagtatago sa lawa. Sa huli ay narinig niya ang mga yabag na papalapit. Si Asterisk T. Saan napunta ang Asterisk Estrel na iyon? Paano ba nagkaroon ng ganito karaming kapangyarihan, tibay, at kasanayan ang isang baron? Ungol ng isang magaspang na boses mula sa malapit. Siya ang Viscount na may espada. Nalaman ni Hansen na ang pangalan niya ay Hawei. Sumagot si Hawei ng isa pang, mas kalmadong boses. Maaaring siya ay isang baron, ngunit siya ay may kaugnayan sa mga pirata. Hindi siya tulad ng ordinaryong barons, kaya naiintindihan ko iyon. Nagiging walang pasensya na si Mr. Elephant. Kung hindi natin siya papatayin, mapapatay tayo dahil sa pagkabigo, tahimik na sabi ni Hawei. Marahil hindi. Pumunta si Mr. Elephant sa Old Dragon Rock Mountain upang patayin ang Xenogenate na iyon. Hindi siya babalik sa loob ng ilang sandali.
Marami pa tayong oras. Nagsalita ulit ang kalmadong boses. Narinig ito ni Hansen. Matagal na siyang tumatakbo sa Synergeneic Space, at medyo nakilala na niya ang lugar. Nakahuli na rin siya ng ilang Barrens at pinagtanong sila para sa impormasyon, kaya alam niya ang tungkol sa Old Dragon Rock Mountain. Ngunit hindi pa siya nang ahas na pumunta doon. Sinabi ng isang Baron na ang Old Dragon Rock Mountain ay may Synergeneic na nasa Earl class, at iyon ay isang bagay na hindi masyadong gusto ni Hansen na ma-provoke. Gusto ni Mr. Elephant na patayin ang Earl Synergeneic. Malaki ang gana niya. Malamig na tumawa si Hansen sa kanyang sarili. Sinabi ng mga mas mataas na lahi na sila ang pinakamataas sa kanilang bracket, ngunit hindi sila hindi matatalo. Nahulaan ni Hansen na si Mr. Elephant ay isang Viscount, at siya ay talagang napakalakas ng loob upang manghuli ng Earl Synergeneic. Saan siya nagpunta? Ipinagpatuloy ni Huawei ang kanyang paghahanap, galit na galit. Gusto sanang sumagot ng isa pang Viscount, ngunit bigla siyang nanlaki ang mga mata habang nakatingin sa lawa sa kaliwa ni Huawei. Alam ni Huawei na may mali, kaya hinailan niya ang kanyang espada at walang paros na hinampas ang tubig. Nakita ni Huawei na tumalon si Hansen mula sa lawa at papalapit sa kanya. Pumunta ka sa impyerno. Gumamit si Huawei ng higit na lakas kaysa kailanman, ngunit alam niyang may mali. Ang kanyang galit na ekspresyon ay naging nag-aalala. Katsa! Hinati ng espada ang katawan ni Hansen sa dalawa, ngunit agad na nalaman ni Huawei na may mali. Isang ilusyon lang iyon. Ang katawan ni Hansen ay nasa kalahating pagyuko pa rin, mukhang isang hayop na handa ng sumugod. Tumalon siya kay Huawei at hinawakan ang kanyang baywang, itinanim ng mahigpit ang kanyang mga paa sa lupa, at hinaila ang Viscount papasok sa tubig. Lumapit ang isa pang Viscount sa lawa at tumingin sa tubig. Masyadong marumi, at hindi niya makita kung sino ang nasa ibaba. Hindi niya maaring ipagsapalaran ang isang pag-atake. Hinawakan niya ang isang pana at itinutok ito sa tubig, hindi sigurado kung saan magpapaputok. Huawei, lumabas ka para makapagpaputok ako. Sigaw ni Nikkei sa tubig. Pang! Nabuo ang isang alon habang may isang lumitaw mula sa tubig. Itinutok ni Nikkei ang pana sa anyo, at pagkatapos ay napansin niyang si Huawei iyon. Halos sabay-sabay, may isa pang lumitaw ng tahimik. Ang taong ito ay may dalawang lilang espada, parehong magkaiba ang laki. Papalapit sila kay Nikkei. Ang dalawang espada na iyon ay ganap na may ngipin, at pagkatapos ng lahat ng pakikipaglaban sa ngayon, mukhang mga pangil ang mga ito. Mabilis na gumanti si Nikkei. Ibinaba niya ang pana at naghanda na magpaputok. Dahil napakaliit ng distansya sa pagitan niya at ng kanyang target, tiwala si Nikkei na hindi maiiwasan ni Hansen ang palaso. Hindi rin sinubukan ni Hansen na umiwas. Ngumiti lang siya sa lalaki at ipinakita ang kanyang puting ngipin. Gamit ang mga espada, hinampas niya ang palasong pinaputok. Walang muwang. Tumawa si Nikkei nang may madilim na kasiyahan. Ang kanyang sandata ng Viscount ay isang pana na nabuo mula sa Viscount Synergeneic Black Scale Beast. Ito ay makapangyarihan at hindi dapat kayang harangan ng isang Baron. Ngunit tumama ang paghampas ni Hansen sa palaso. Gayunpaman, ang Purple Moon Swords ay nakatiis ng maraming sa nakalipas na 4 na araw at nagkagiba-giba ang mga ito na parang sirang salamin. Patuloy pa ring papalapit ang palaso, tumama ito sa dibdib ni Hansen. Itinulak ng palaso si Hansen pabalik sa tubig. Isang pangkat ng dugo ang lumutang pataas, kasunod ng mga bula. Nikkei, magaling. Masaya si Huawei. Ngunit bago pa siya matapos, sumabog ang tubig. Isang katawan ang lumipad patungo sa kanila na parang kakaibang ibon. Hangad ng kamatayan. Hinampis ni Huawei ang katawan. Ang mga alon at ang berdeng liwanag ay hahatiin si Hansen sa dalawa. Nasa ere si Hansen na may gold feather bow. At sa paanuman ay kinuha niya ang palaso ni Nikkei upang gamitin bilang kanya. Boing! Tumayo ang lubid habang ang palaso ay lumipad ng diretso patungo kay Huawei. Agad na natakot si Huawei. Sumuko siya kay Hansen at sinubukang hampasin ang palaso. Sa nakalipas na ilang araw, madalas siyang makipaglaban kay Hansen. At alam niyang mas malakas si Hansen kaysa sa isang karaniwang Baron. Ngayon na nakuha niya ang palaso ni Nikkei, tiyak na masasaktan si Huawei. Ngunit parang may nakasukob na magic ang palaso. Nawala ito sa paningin, at pagkatapos, nakaramdam si Huawei ng matinding sakit sa kanyang dibdib. Tumingin si Huawei pababa. Sa paanuman, tumama ang palaso sa kanyang dibdib. Ang bagay ay umikot na parang pangil ng isang halimaw, hamukay sa armor at laman, hanggang sa maabot nito ang puso. Kabanata 1768. Blurg. Binuksan ni Huawei ang kanyang bibig, at tumulo ang dugo sa kanyang mga labi.
Malinis na tinusok ng palaso ang kanyang puso na nagpabagsak sa kanya sa lupa. Patuloy siyang nanginginig at ang kanyang mahina na paghinga ay panandalian lamang siyang mapapanatili. Malapit na siyang kamatayan. Naramdaman ni Nikay ang lamig. Isang baron ang nanambang sa 2 Viscounts at napatay ang isa ng medyo madali. Kung hindi niya nakita ito ng kanyang sariling mga mata at hindi niya palaso ang ginamit, hindi siya maniniwala na nangyari ang isang bagay na napakasobra. Mula ba sa mas mataas na lahi kaysa sa mga pirata ang lalaking ito? Kung hindi, hindi ko maintindihan kung paano siya nakatiis ng napakatagal. Hindi tumigil sa pagtakbo ang isip ni Nikay. Iilang nila lang ang may mga gene na perpekto upang gawin ang ginagawa ni Hansen. Ngunit hindi gaanong nag-isip si Hansen. Hinailan niya ang palaso mula sa dibdib ni Huawei habang patuloy na umaagos ang dugo at humihina ang life force ng lalaki. Itinaas niya ulit ang palaso sa gold feather bow, hinaila ang lubad, at itinutok kay Nikay. Kinagat ni Nikay ang kanyang ngipin at kumuha ng isa pang palaso upang makapag-target kay Hansen. Pagkatapos ng lahat ng ito, alam ni Nikay na wala ng atrasan. Kung gusto niyang mabuhay, ang tanging paraan upang gawin iyon ay ang patayin si Hansen. Pagdating sa pagpana, napakatiwala ni Nikay. Kailangan niyang maging tiwala, kung hindi, ang kanyang sandata ng Gino ay hindi sana isang pana. Ito ay halos ang kanyang buhay. Malakas ang palaso ni Hansen, ngunit hindi inisip ni Nikay na matatalo siya sa kompetisyon laban sa kanya. Iyon ay dahil maaari rin niyang gamitin ang drillhead skill. Mas malakas at mas mabilis ang kanyang kapangyarihan dahil mas mahusay ang kanyang pana. Tiwala si Nikay na kung pareho silang makapagpapaputok, si Hansen ang mamamatay. Tumahimik si Nikay at hinaila ang kanyang palaso. Ang ulo ng palaso ay mayroong isang halo na mayroong lahat ng lakas na maibibigay ng isang sandata ng Gino. Ginagawa nitong mas malakas ang kanyang palaso upang bigyan ito ng mas malaking lakas ng pagtusok. Kahit na ang mga Viscounts na may mabibigat na kalasag para sa isang sandata ng Gino ay hindi makaiwas sa palaso. Tumahimik si Hansen, nakatitig sa mga daliri ni Nikay na ginagamit upang hawakan ang palaso. Dahan-dahan, hinaila ni Hansen ang kanyang lubad. Ang Gold Feather Witch's Beast Soul Bow ay nasa Baron class lamang, kaya hindi ito kasing lakas ng kay Nikay. Gayunpaman, sapat na iyon para kay Hansen. Boing! 2 palaso ang inilunsad mula sa kanilang mga pwesto ng sabay-sabay, na parang isang lubad lamang ang hinaila at pinakawalan. 2 palaso ang lumipad palabas na may malakas na puwersa ng pagbabarena. Parang mga ahas sila, pinuputol ang hangin sa bilis na nagpapawala sa kanila sa paningin. Ang pinakakahanga-hangang bagay tungkol sa lahat ng ito ay ang pagkikita ng mga palaso na parang ahas sa hangin. Nagbanggaan ang mga ulo ng palaso na parang ahas. Ngunit mas malaki ang bilis at kapangyarihan ni Nikay. Kaya, nang magbanggaan ang mga palaso, mas malapit ito kay Hansen. Hindi inaasahan ni Nikay na mangyayari ito, ngunit natuwa siya. Nag-aalala siya kung paano niya maiiwasan ang palaso ni Hansen, ngunit ngayon ay hindi na niya kailangang pag-isipan iyon. Ang kapangyarihan na inilagay niya sa kanyang palaso ay sapat na upang masira ang projectile ni Hansen. Parehong mga palaso ng pagbabarena ang mga ito, at mas malakas ang kanyang bilis at kapangyarihan. Ang mga umiikot na ulo ng palaso ay nagbanggaan na parang 2 drill na magkakasalubong. Ang mga ulo ng palaso ay nag-spark na parang may kidlat sa dalawa. Sa sandaling iyon, natukoy ang nagwagi sa pagitan ng 2 palaso. Ang isang palaso ay parang isang sirang tela mula sa isang washing machine at itinapon ito. Ang isa pang palaso, pagkatapos ng banggaan, ay hindi bumagal. Sa halip bumilis ito at pumutok sa langit. Nagulat si Nikay. Hindi niya maintindihan kung bakit natalo ang kanyang palaso, sa kabila ng katotohanan na dapat ay mas mahina si Hansen. Ang palaso ni Hansen ay hindi bumagal, bumilis ito, labag iyon sa mga batas ng pisika. Bago pa siya makapag-isip, nasa harap na niya ang palaso sa isang nakasisilaw na bilis. Halos hindi makaiwas si Nikay, at kumuha siya ng kutsilyo mula sa kanyang sinturon at sinubukang hampasin ang palaso sa ere. Punong-puno ng kapangyarihan ang palaso, at lumiko ito upang maiwasan ang kanyang pagharang. Parang nabuhay ang palaso. Gusto mo akong harapin ng ganito? Masyado kang walang muwang. Sigaw ni Nikay. Hinawakan niya ang kanyang pana at itinapon ito sa palaso at pagkatapos, lumipad ang palaso palayo. Habang nakakaramdam ng mas mahusay si Nikay, lumingon siya upang tingnan si Hansen at nanlaki ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga pupil ay lumiit na kasing laki ng karayom at ang kanyang mukha ay nanigas sa takot. Ang anino ng isang palaso ay lumalaki sa kanyang mga mata at natapos lang ni Hansen ang pagpapaputok at ibinaba ang pana.
Ang aking palaso, bakit nandito ito? Naisip ni Nikay, bago pa siya tamaan ng palasong kanyang pinaputok. Pang! Tumingin si Nikay pabalik, at hindi niya maintindihan kung bakit siya tinamaan ng palasong kanyang pinaputok. Pagkatapos ay patay na siya. Lumapit si Hansen sa katawan ni Nikay. Kinuha niya ang palaso at itinago, iniisip na maganda ang gamit nito. Hindi tulad ng Archangel Bone Arrow na napakahirap gamitin, ang mga bagong palaso na ito ay magagandang sandata sa pangangaso ng isang Viscount Cinegeneic. Hindi kasing lakas ng kay Nikay ang mga palaso ni Hansen, ngunit ang Yin-Yang Blast na kanyang ginamit ay nagpapahintulot sa pag-atake ni Hansen na humiram ng kapangyarihan ni Nikay. Bumilis ito sa pangalawang pagkakataon. Ngunit kahit na ganoon, hindi niya mapapatay si Nikay gamit ang kanyang pag-atake. Napakagaling ng lalaki sa drillhead. Kaya ginawa ni Hansen ang kanyang target na ang pinaputok na palaso. Pagkatapos ng mabilis na kalkulasyon, at pagkatapos niyang gamitin ang Yin-Yang Blast upang tamaan ang palaso, kinakalkala niya na ang palaso ay mahuhulog sa kanyang mga kamay. Nahuli ni Hansen ang palaso at tahimik na pinaputok pabalik kay Nikay. Nang mapansin ito ni Nikay, huli na. Pagdating sa hilaw na kapangyarihan, hindi kasing lakas ni Nikay si Hansen. Ngunit si Hansen ang master ng mga kasanayan at diskarte. Hindi siya mahina sa Geno Universe, at mas mahusay na siya kaysa sa mga Viscounts tulad ni Nikay. Ninakawan ni Hansen ang mga katawan ni Nikay at Huawei, at nakakita siya ng ilang magagandang bagay. Pagkatapos, itinapon niya ang kanilang mga katawan sa tubig bago tumakbo pabalik sa kagubatan. Sa harap ng Old Dragon Rock Mountain, nakasakay si Mr. Elephant sa isang puting elepante. Tumingin siya sa bundok na parang dragon. "Sir, bakit mo ito ipinagsisapalaran? Bakit mo ay provoke si Old Turtle?" Ang puting elepante ay nagtanong kay Mr. Elephant. "Sa tingin mo ba nandito ako para kay Old Turtle?" Sabi ni Mr. Elephant na mukhang malalim at malamig. Nagulat ang White Elephant at sinabi nito, si Old Turtle lang ang dapat na nasa Old Dragon Rock Mountain. Mayroon bang ibang Cinegeneics? Sinundan ni Old Turtle si Heavenly Pirate. Hindi ko alam kung bakit kaya pumunta ang babaeng iyon mula sa pirate dito at nilabag ang mga panunumpa, kalmado na sinabi ni Mr. Elephant. Tumingin siya sa bundok na may pagnanasa. Kabanata 1769. Tumingin ang White Elephant sa bundok na may pagnanasa at sinabi, ninakaw ng abandoned thief ang mga bagay mula sa lahat ng dako. Maraming kayamanan ang kinuha niya. Kung sumunod si Old Turtle sa kanyang mga yapay, wala siyang magiging iba kundi ang magnanakaw. Gayunpaman, maaari rin siyang makakuha ng maraming kayamanan. Ngumiti si Mr. Elephant at tumango. Naiintindihan ko. Kung hindi dahil sa babaeng iyon ng mga pirata na pumunta rito, hindi ko malalaman ang tungkol dito. Gayunpaman, kailangan nating mag-ingat sa sino mang nakikipag-ugnayan sa abandoned thief. Itinaas ng White Elephant ang kanyang ulo at sinabi, huwag kang mag-alala, sir. Tutulungan kitang makuha ang Old Turtle kahit ano pa man ang mangyari. Ngumiti si Mr. Elephant at malamig na sinabi, walang madali, bagaman. Marahil ay hindi na natin kailangang gumawa ng anumang bagay. Gusto sanang magsabi pa ng iba ang White Elephant, ngunit pinasakay siya ni Mr. Elephant patungo sa mga bundok sa unahan. Hindi sila umakyat sa Old Dragon Rock Mountain. Makalipas ang kalahating araw, isang magandang anino ang lumapit sa Old Dragon Rock Mountain. Patago itong umaakyat sa bundok. Si Hyer iyon. Papunta siya sa Old Dragon Rock Mountain. Nang makarating siya sa pader, tumingin-tingin siya sa paligid at nagsimulang kumatok dito. Biglang nag-crack ang isang bato na mukhang walang tahi upang magbukas ng isang yungib. Ito na iyon, sabi ni Hyer sa kanyang sarili. Ang kanyang maliit na katawan ay dumulas papasok at nawala sa yungib. Pagkatapos, gumalaw ulit ang mga bato. Walang natitirang siwang ng isara ng bato ang yungib. Hindi nagtagal, sumakay si Mr. Elephant sa White Elephant patungo sa pader. Tiningnan niya ang pader na hindi kapansin-pansin na nakasara. "Mister, dapat ba tayong pumasok?" tanong ng White Elephant. "Hindi. Maghintay ka lang dito," kalmado na sagot ni Mr. Elephant. Matapos makuha ni Han Senador ang dalawang palaso ng Viscount para sa kanyang sarili, perpektong nilagyan na siya. Madali na niyang mapapatay ang mga Viscounts ngayon at hindi na niya kailangang matakot sa kanila. Gayunpaman, hindi ipinakita ni Han Senador ang kanyang presensya. Nanatili siyang nakatago habang naglalakbay siya sa Old Dragon Rock Mountain. Nang makarating si Han Senador, nakita niya si Mr. Elephant at White Elephant na nakatayo sa harap ng pader. Ang Old Dragon Rock Mountain ay tumupad sa pangalan nito. Tunay ngang hugis dragon ito, bagaman isa itong nakatingin sa langit.
Nasa leeg nito sina Mr. Elephant at White Elephant. Ginamit ni Han Senador ang Dangshan Aura upang itago ang kanyang presensya. Itinago niya ang kanyang sarili sa isang kalapit na kagubatan at pinagmasdan si Mr. Elephant. Nagtataka siya kung ano ang ginagawa nito. May pader na bato sa harap niya, ngunit hindi niya napansin ang anumang kakaiba tungkol doon. Patuloy na nakasakay si Mr. Elephant sa ibabaw ng White Elephant. Parang robot na walang baterya, nakatayo ito sa harap ng pader nang hindi gumagalaw ng kahit 1 pulgada. Hindi rin gumalaw si Han Senador. Maaaring isang Viscount si Mr. Elephant, ngunit ang isang mas mataas na uri ng Viscount ay hindi katulad ni Huawei. Naisip ni Han Senador na hindi rin simple ang White Elephant. Mukhang bundok ito ni Mr. Elephant, ngunit may hinala si Han Senador na ang nilalang na iyon ay mas nakakatakot na kalaban kaysa kay Mr. Elephant mismo. Nakatago si Han Senador sa kagubatan, naghihintay. Alam niyang hindi lang basta-basta tatayo si Mr. Elephant kung saan siya naroon. May isang bagay na malapit nang mangyari. Makalipas ang kalahating araw, gumawa ng katso-katso sound ang pader. At ang pader na walang tahi ay biglang nagsimulang magbukas. Naging isang yungib ito na ilang metro ang taas. Bago pa makita ni Han Senador kung ano ang nasa loob, biglang lumitaw ang isang maliit na anino. Si Hyer iyon. Sa una ay mukhang masaya si Hyer, ngunit nang makita niya si Mr. Elephant, ganap na nagbago ang kanyang mukha. Ginang Hyer, matagal na kitang hinihintay. Mukhang nakangiti si Mr. Elephant. Tiningnan niya ito na parang isang maliit na kayamanan na kukunin. Bakit mo ako hinihintay? Tanong ni Hyer, na natiling maingat na neutral ang kanyang ekspresyon sa mukha. Hindi nagbago si Mr. Elephant, at nagpatuloy sa pagsasabi, narinig kong ang mga pirata ay kakilakilabot, masasamang magnanakaw. Hindi ako naniwala noong una, ngunit tila totoo na ngayon. Ginamit mo ang inosenteng lowlife na iyon upang makuha ang atensyon ng mga tao palayo sa iyo, kaya makakapunta ka at makahanap ng kayamanan ng hindi naaabala. Karamihan sa mga tao ay maloloko, ganap na hindi alam na ninakaw mo ang kanilang kayamanan. Hindi ko alam kung ano ang pinagsasabi mo. Pumunta ako rito tungkol sa isang Xenogeneic. Walang kayamanang kukunin. Lumayo si Hyer, nais na dumaan sa tabi niya. Ngunit itinaas ng elepante ang mga paa nito at tinapakan ng lupa. Nabasag ang mga bato habang ang isang shockwave ay tumama kay Hyer. Tumalon si Hyer pabalik, at nasira na ang kanyang daan. Malamig na tiningnan ni Hyer si Mr. Elephant. Elephant, paano ka nang ahas? Sa tingin mo ba maaari mong takutin ang isang pirate? Ngumiti si Mr. Elephant. Kumalma ka. Ang mga genius ay nag-iilaw lamang ng isang parol sa hall. Sinasabi nilang mas mataas ang lahi natin, ngunit kumpara sa mga pinakamataas na lahi tulad ng mga pirata, tayo ay mababa. Hindi ko sinasadyang maging bastos sa iyo. Mabuti at alam mo iyon. Hum-hum si Hyer at nagsimulang dumaan sa tabi ni Mr. Elephant. Ngunit nagpatuloy si Mr. Elephant sa pagsasalita. Ngunit ang leader ng mga pirata, ang makapangyarihang abandoned thief, ay nangako na hindi sila papasok sa Danzuan system. Hindi ka dapat magagalaw ng anumang bagay dito. Talagang nirerespeto namin siya, at palagi naming isinasaalang-alang ang kanyang reputasyon. Kung gusto mong umalis, hindi kita pipigilan. Ngunit pakisuyong iwanan ang bagay na narito. Huwag mong masiraan ang pangalan ng abandoned thief. Naiintindihan ko. Dapat ay sinabi mo ito sa akin ng mas maaga. Mukhang naiintindihan talaga ni Hyer ang lahat. Kumuha siya ng isang pares ng gintong itlog at ipinakita ito kay Mr. Elephant. Sinabi niya, ito ang nakuha ko mula rito. Maaari mo itong kunin. Pagkatapos noon, lumipat si Hyer na parang ibon. Tumalon siya sa ibabaw ng isang pader, nais na umakyat sa kabilang panig. Ginang Hyer, kung magiging matigas ka, kailangan kong maging bastos, sabi ni Mr. Elephant sa isang matigas na boses. Pagkatapos, itinaas ng White Elephant ang kanyang puno ng kahoy, na tumama ng diretso kay Hyer na parang puting ahas. Tumapak si Hyer sa pader, at sinubukan niyang umiwas, ngunit masyadong mabilis ang puno ng kahoy. Bago pa siya makaiwas, nahuli nito ang kanyang katawan, binalot siya, at hinayla pababa. Nang makuha ng White Elephant si Hyer, gumawa ng katsa sound ang pader na bato. Bumukas ulit ang mga bato, at lumipad palabas ang isang pulang anino. Lumapag ito malapit kay Hyer. Kabanata 1770. Ang pulang bagay ay isang matandang pagong na may pulang kabibe na kasing laki ng isang hilingan. Nakatayo ang pagong sa dalawang paa, at iniwagayway nito ang dalawa pa na parang mga kamay na may kuko upang hawakan ng White Elephant sa puno ng kahoy. Nagawa ng pagong na i-unfurl ang ilong na kumuha kay Hyer at iligtas siya.
Ang pagong at ang elepante ay nakikipag-agawan, at wala sa kanila ang malinaw na nanalo. Ngunit nabasag ang lahat ng bato sa paligid, na parang tinamaan ng mga martilyo. Hinaila pabalik ng White Elephant ang kanyang puno ng kahoy, at sa huli ay itinaas nito ang Old Turtle mula sa lupa. Mabilis ito, at umikot ang katawan ng Old Turtle sa hangin. Ngunit nakakapit ng mahigpit ang pagong, at nagliyab ang apoy mula sa mga kuko nito. Gumapang ito pataas sa puno ng kahoy upang maabot si Mr. Elephant. Gumalaw si Mr. Elephant, tumalon mula sa elepante. Pagkatapos, pinatay ng puno ng kahoy ng White Elephant ang apoy at sinabi, "Sir, ako ang bahala sa pagong." Mr. Elephant did not hesitate. Hinabol niya lang si Hire, na tumakbo palayo. Hire ay mailap, ngunit siya ay isang baron lamang. Mas mahina siya kaysa kay Mr. Elephant, at madali siyang naabutan. Nagmamadaling lumapit si Mr. Elephant kay Hire, at sinabi, "Lady Hire, iwanan mo ang bagay at magkukunwari akong hindi kita nakita. Hindi ba ibinigay ko sa iyo ang mga itlog?" Tanong ni Hire nang walang sala. "Kung hindi mo pa rin naiintindihan, kailangan kong maging bastos." Hindi na nagatubili si Mr. Elephant, at gumalaw siya upang hawakan si Hire. Natakot si Hire, at natisod siya pabalik. Sinubukan niyang umilag ngunit hindi siya nakailag. Kaya, sa eksaktong sandaling hahawakan na siya ni Mr. Elephant sa mga balikat, hinugot ni Hire ang isang malambot na espada mula sa kanyang sinturon. Para itong tubig, at sumugod ito sa mga kamay ni Mr. Elephant. Mukhang nakilala ito ni Mr. Elephant, kaya't binawi niya ang kanyang mga kamay at sinabi, "Ang Pirate Bone Sword. Mukhang mas mataas ang ranggo mo sa mga pirate kaysa sa inaakala ko. Mabuti na lang at kinilala mo ito. Ngayon, umalis ka na." Sabi ni Hire, habang nakataas ang espada. "Kahit na ikaw ay isa sa mga pirate, at isang panganay na anak na babae pa, nilabag mo ang panata ng abandoned thief. Hindi na nila kaya pang tiisin ka." Hindi natakot si Mr. Elephant, at gumalaw siya upang hawakan siya ulit. Ginamit ni Hire ang kanyang Pirate Bone Sword upang labanan siya. Ang talam ay nagpapalit-palit sa pagitan ng pagiging matigas at malambot sa isang kapritsyo. Nang ito ay matigas, ito ay parang bakal. Nang ito ay malambot, ito ay parang isang laso. Nagkasundo ito sa kakaibang mga kasanayan sa espada ni Hire, at sa kanyang kakaibang mga sword lights. Kahit na mas malakas si Mr. Elephant, mukhang wala siyang magagawa. Ang mga babae ay ipinanganak na mga artista. Nang makita ni Hansen ang mga diskarte ni Hire noon, alam niyang hindi niya ginagawa ang kanyang makakaya. Ang kanyang nakikita ngayon ay ang pinakamahusay na mga kasanayan na kanyang taglay. Ngunit ang karamihan sa atensyon ni Hansen ay nasa espada ng buto. Ito ay gawa sa isang napakakaibang materyal. Ito ay manipis na parang gulugad ng isang cactus, lahat ay malambot at kakaiba. Ang mga sword lights na inilabas nito ay mas kakaiba pa. Ang mga ito ay mga bagay na hindi nga magawang hawakan ni Mr. Elephant. Pinanood ni Hansen ang laban gamit ang kanyang Dangshan Aura. Ang espada ay mas mababa kaysa sa Archangel Bone Arrow, ngunit mas mataas kaysa sa mga sungay na arrow. Maaaring ito ay isang kayamanan ng Earl o Marquis. Si Hansen ay napakagaling pagdating sa pana at espada. Kung makakahanap siya ng isang magandang espada upang umakma sa kanyang pana, magkakaroon siya ng magandang panahon sa pangangaso ng mga Cinegeneics. Si Mr. Elephant ay natatakot sa espada at sa sword light. Ngunit mas mataas siya ng isang klase kaysa sa kanya, at magaling din ang kanyang mga diskarte. Hinugot niya ang isang sinaunang espada upang labanan siya. Maingat siya, nagawa niyang iwasan ang bawat sword light habang sinusubukan niyang itulak si Hire patungo sa isang pader ng bato na hindi niya makatakas. Ang White Elephant ay patuloy na nakikipaglaban kay Old Turtle. Ang kanilang nagbabanggaan na mga kapangyarihan ay nagwawasak sa mismong bundok. Ang White Elephant ay napakamalakas, ngunit ang Old Turtle ay napakabilis. Mahirap matukoy kung sino ang magwawagi. Tiningnan ni Hansen ang mga galaw ng Old Turtle. Kung hindi pula ang kabibe nito, iisipin ni Hansen na isa siya sa mga Ninja Turtles. Ang White Elephant at ang Old Turtle ay mga Cinegeneics. Pareho silang Earl class. Tiningnan ni Hansen ang kanilang laban, at alam niyang hindi niya kayang patayin ang alinman sa kanila. Kahit ang mga sungay na arrow ay hindi makakatago sa kanilang balat. Ngunit si Hansen ay mayroon pa ring isang pag-asa, sa kabila ng lahat. Nais niyang gamitin ang Archangel Bone Arrow upang patayin ang isa sa kanila. Magiging isang magandang gantimpala iyon. Gayunpaman, limitado ang kanyang oras ng pagbabagong anyo, naniniwala si Hansen na isang beses lang siyang makakabaril ng arrow. Kahit na mapatay niya ang isa, hindi niya makakain ang katawan, ngunit makikinabang pa rin ang iba. Kaya, nanunood lang si Hansen ngayon.
Umaasa siyang makita ang tamang oras upang atakehin. Ang White Elephant at ang Old Turtle ay parehong malalakas, at mukhang wala sa dalawa ang mapapagod. Maraming apoy ang sumusunog sa mga bato sa paligid nila, habang ang puno ng kahoy ng elepante ay dudurog sa lahat ng nasa landas nito. Ang gilid ng bundok ay mukhang kakilakilabot. Ngunit pareho silang nagawang iwasan ang lugar kung saan nakikipaglaban si Mr. Elephant at Hyer. Ayaw nilang saktan sila. Sa kasamaang palad, si Hyer ay nahihirapan sa kanyang sarili. Ang kanyang espada ng buto at mga kasanayan ay nagawa niyang harangan ang mga pag-atake ni Mr. Elephant, ngunit ang kanyang pagtitiis ay hindi kasing taas ng isang Viscount. Sa patuloy na presyon ng laban, naubos niya ang lahat ng kanyang lakas. Ang mga sumunod niyang pag-atake ay hindi kasing lakas, at bumagal din ang kanyang bilis. Nakita ni Hansen na nahihirapan si Hyer. Kung magpapatuloy ito at nagawa ni Mr. Elephant na nakawin ang kanyang bagay, maaaring maging mahirap itong mahanap muli. Nang makita na ang White Elephant at ang Old Turtle ay patuloy na nakikipaglaban, nagkaroon ng ideya si Hansen. Kaya, tinawag niya ang kanyang gold feather bow at naglagay ng isang sungay na arrow sa lubad. Ang mukha ni Hyer ay mukhang malungkot, at patuloy na lumala ang mga bagay para sa kanya. Dong! Hindi sinasadyang hinayaan ni Hyer na sampilan ng Mr. Elephant ang kanyang kamay. Ang Pirate Bone Sword ay nahulog sa lupa. Ang Pirate Bone Sword ay bihira, ngunit hindi niya ito magawang hawakan. Ito ay isang sandata na maaaring gamitin ng mga mataas na antas na pirate. Hindi magandang ideya para sa isang outsider na hawakan ito. Miss Hyer, ibigay mo na ang bagay. O gusto mo bang gawin ko? Itinulak siya ni Mr. Elephant sa isang sulok at hindi na siya makapanlaban. Natalo ako sa pagkakataong ito, kaya ito. Kunin mo na. Hinugot ni Hyer ang isang bagay at inihagis ito sa kanya. Ngunit hindi ito nahuli ni Mr. Elephant. Hinayaan niyang mahulog muna ito sa lupa pang. Nahulog ito sa lupa at sumabog. Isang kidlat ng liwanag ang sumiting, at habang pinapanood ng lahat ang palabas, kinuha ni Hyer ang kanyang Pirate Bone Sword at sinubukang saksakin si Mr. Elephant. Ngunit umatras si Mr. Elephant at umilag sa pag-atake. Sa kasamaang palad para sa kanya, ang kanyang dibdib ay bukas pa rin, at nagsimula siyang dumyugo. Kahit si Mr. Elephant ay natatakot sa mga pirate. Ayaw niyang saktan siya, ngunit siya ay sobrang galit, sumigaw siya tulad ng isang golem. Ang kanyang katawan ay lumaki, at ang kanyang mga kalamnan ay tumigas na parang bakal. Sinuntok niya ang espada ng pirata, na nagpadala kay Hyer at sa talon na lumilipad pabalik sa pader ng bundok.